Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat sa pagtangkilik nyo po sa aking serbisyo at sa pag-subscribe sa mga cross-watcher din. Maraming salamat po. At doon po sa mga nagre-request about sa Power Stone Bracelet, lalo na po yung mga baguhang kong client, mga baguhang kong subscriber, kahit mga cross-watcher, mga nakapanood about sa Power Stone Bracelet ko. Pasensya na po ha, at katulad po ng palagi kong sinasabi, kaunti-kaunti lang po talaga ang ginagawa kong Power Stone Bracelet. Kasi kailangan po talagang bigyan ng dasal yan, basbasan, bigyan ng ritual. Kaya ang talisman, hindi po binabargain talaga. At ang ino-offer ko po dito talaga sa aking YouTube channel ay special po. 4 set po siya. Meron po siyang aroma oil at sa aroma oil na yon meron po kayong susulatan na papel na ilalagay niyo po doon sa loob ng bote. Wishing paper po ang tawag ko doon. And then meron po akong kinakat na balat ng puting ahas po. Which is binibili ko po yun sa shrine. Okay? At banal po ang turing nila sa ahas na yon, sa puting ahas na yon. At kinakat ko po yon at sinasama ko po sa 4 set na yan. So 4 set po yan, which is isang Power Stone Bracelet at aroma oil, wishing paper at yung balat na puting ahas. So, yan po ang set po yan. Dito ko lang po binibenta yan sa aking YouTube channel. At yung ibang mga binibenta kong Power Stone Bracelet dito sa Japan, lalo na sa mga Haponesa na meron pong pumapakyaw kasi, which is bracelet lang po talaga ang binibenta ko doon. Okay? So, meron pong nag-send sa akin ng question. At actually marami. At alam ko rin po na marami na rin sa inyo na nagiging spiritually awakened na po. Nakakaranas na po kayo yung dark night of the soul at kayo mismo naramdaman nyo na isa na kayong kakaiba after ng yung iba sa inyo after ng corona, ng COVID, bigla ang may nangyari sa inyong kababalaghan. Hindi nyo maintindihan, wala kayong taong walang taong makasagot ng inyong katanungan, At yung iba sa inyo dito naligaw sa akin, umalis, bumalik. So, hindi po coincidence na naligaw kayo dito sa aking channel. At maaring yung iba sa inyo umalis kayo dahil hindi na ito yung inyong kailangan nyo mag-level up. Okay? So, kailangan talaga, hanapin nyo talaga yung sarili nyong, kung sino talaga kayo. Kung baga, yan ang una nyong assignment dito. Once na naging gumising na kayo sa mundo ng spiritual. Ngayon, yung nag-send sa akin na palagi daw siyang nadidrain. Bakit ganun? Palagi siyang pagod. Maraming kadahilanan po yan. Pero ilan lang po ang babanggitin ko dito dahil hindi naman ito para lang doon sa isang taong yun, question niya, Dahil alam ko na marami rin sa inyo na nanonood ngayon, hindi ko alam kung ilang daan, libo kayo makakapanood nito, which is itong video ito, ipopost ko rin po ito sa every zodiac sign na i-upload ko. Okay? So, ang reason kung bakit kayo nadidrain, maging spiritually awakened man kayo o hindi, dahil tayo ay spiritual being po talaga na meron lang pansamantalang katawan. Itong katawan natin nabubulok, tumatanda, nagkakasakit. Then later on, mamamatay. Iiwanan natin. Pero ang soul natin, forever yan. At kaya tayo naandito sa Earth, sa mundong ito, sa planetang Earth, dahil stuck tayo sa ating karma. Meron tayong mga kasalanan, mga nagawang hindi mabuti. Yung iba sa atin, which is malamang hindi lahat, lalo na yung mga starseed, mga light worker, malamang kayo ay nag-volunteer lang, which is kahit na sabihin mong volunteer ka lang dito sa planetang Earth na to, which is meron ka pa ring senaryo, meron ka pa ring soul contract, meron kang
ang tawag dito, yun. Kasi lahat nga tayo dito sa mundong ito, artista. Okay? So, yung kung bakit ka nadidrain, malamang na puno ka ng takot. Tinatakot mo ang sarili mo. Marami kasi kung negative thinking ka. Kung ano na lang iniisip mo, hindi pa naman naggaganap. Malamang na takot kang mawala ng pera, takot kang maging mag-isa, marami kang takot na nararamdaman, takot kang mawala ng trabaho, takot kang maiwanan ng ganito, marami. So yan ang isang dahilan kung bakit na nauubos yung enerhiya mo sa katawan mo, nadidrain ka. Plus, nanonood ka ng mga negatibong palabas sa YouTube, sa news, mga pelikulang, lalo na kung ikaw isang talagang light worker, starseed na kasi ang mga light worker, kahit starseed, mga empath kasi sila, kaya malamang ikaw rin na nanonood nito, malamang na ganun ka, kaya nadidrain ka, so sobrang pinapanood mo lang yung drama na violente, nararamdaman mo. Lalo na yung mga dramang, talagang super drama. Yung maraming iyakan, yung mga istoryang karumal-dumal, malamang na hindi nakakaya ng enerhiya mo na manood ng ganun. Kasi napipick up mo, kahit na sabihin mo movie yon or just like a drama lang naman sa TV, pero hindi, napipick up mo pa rin yun. Kaya nadidrain ka. Okay? So, yan ang mga ilang dahilan. At maari yung iba sa inyo, masasabi ko na naandun ka pa rin sa nakaraan mong negatibong karanasan. Kumbaga, siguro na nababasa nyo na yan sa internet, na yung dwelling on the past. Yan, yung iyong isipan, yung iyong puso, naninirahan ka pa rin sa nakaraan mong negatibong karanasan, experience. Kaya ang nangyayari sa iyo, nadidrain ka. Overwork yung iba sa inyo, lack of sleep, kakulangan sa pagtulog, at procrastination, sobrang pagtitingin sa social network, at saka yung self-criticism na sinasabi, at yan ang mga kadahilanan kung bakit nadidrain ka. At makakabuti sa'yo na iwasan mo. Dahil ikaw lang ang makakapag-handle ng iyong sariling enerhiya. Okay? So, the more na mababalance mo yan, the more na hindi ka na madidrain. Okay? So, yan po yan, Kaya kung nakakaramdam kayo na parang hapong-hapo kayo, pag-isipan nyo. Kaya nga sinasabi ko palagi sa mga reading ko, kailangan talaga ng self-realization, self-awareness, self-reflection. Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? At ang intention ko, Pisces, sa paggawa ng video ito, naway mabigyan kita ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil mo ang iyong sarili. At magkaroon ka ng pagmamahal. Self-love muna, ha, Pisces? Unahin mo ang sarili mo. Kumalat. Sa mga baguhan ko pong subscriber at sa mga cross-watcher, hindi po ako talaga YouTuber, gumawa lang po ako ng YouTube channel ko para ma-reach out ko kayo. At maihatid ko sa inyo ang tungkol sa spiritual awakening. Lalo na kung may pinagdadaanan kayo, The Ancient Ones. The Moon. Oh, Beauty Way. Beauty Way. The Earth Keeper. Earth Keeper ka ba, Pisces?
lang natin. Okay, meron tayong 4 na baraha dito. The Earthkeeper, Beauty Way. Alam mo, Pisces, tingin ko hindi pa kayo totally heal ng person mo. Yung inyong mga past wound, malamang na merong pagkakamali. Kahit na sabihin mong nagkaroon na kayo ng kapatawaran, siguro sinasabi mo, ay hindi ma'am, napatawad ko na siya or napatawad niya na ako. Still, naandun pa rin yung sakit, yung wound na sinasabi. Naandun pa rin yung resentment. Hindi mawawala yan kasi nasa subconscious mind mo yan eh. Unless na lang kung tatrabahuhin mo yan para maging totally heal ka. Well, anyway, hindi ko alam kung gaano ka-aware ka, Pisces, pagdating sa mundo ng spirituality. Marami kasi mga tarot reader, basta tarot lang ng read. Yun naman yung mga YouTuber lang naman. Ako, tunay akong manghuhula. Fortune teller ako dito sa Japan. Kaya kung makikita mo, Pisces, ang laki ng pagkakaiba ng aming pamamaraan sa panghuhula. At naglalaan talaga ako ng oras para ma-heal nyo ang inyong sarili, maihatid ko sa inyo ang mensahe ng baraha. At hinahalukay ko talaga ang mensahe ng baraha. Pisces? So ngayon dito nakakita ko sa baraha na andun talaga ang resentment sa iyong subconscious mind. At tingin ko sa iyo, Pisces, sa past few years siguro, months, hindi ko alam kung gaano katagal, kayo nang bahala. At nakakita ko may malaking pagkakamali kang nagawa, ikaw, Pisces, nakagawa ka ng pagkakamali sa person mo. Baka yung iba sa inyo dati LDR kayo or naging LDR. Kung hindi man kayo LDR, matagal kayong walang naging connection. At sa nakikita ko naman dito sa Beauty Way, mahal nyo ang isa't isa. Mahal nyo. Kaya sa dala ng lungkot, tukso, nakagawa ka ng kasalanan dito sa person mo. Baka may naging karelasyon ka sa trabahong pinapasukan mo na tumahak ka ng medyo delikadong landas. Siyempre, ang tukso, nasa paligid lang yan. At nakakita ko kasi umiiyak yung babae dito. Malamang yung soul mo to, nagpapahiwatig sa akin dito. At tingin ko naman, after na nagkamali ka dito, or ngayon pa lang siguro mangyayari sa inyo, yung iba, at malamang na magsasama kayo or nagsama ulit kayo ng person mo, nagkabati, nagkapatawaran, baka yung iba sa inyo, nauwi pa kayo sa kasalan talaga, Kasi nga, napatawad ka niya, napatawad niyo ang isa't isa. Kung ano man ang pagkukulang nito, kaya ka nalihis ng landas. At naandun pa rin kasi yung pagmamahal niyo sa isa't isa. Na walang duda yan. Dahil meron tayong Beauty Way na baraha. At Earthkeeper. Naging malabo kayo pero naisaayos niyo. Dahil mahal niyo pa rin ang isa't isa. Pero mukhang pag nag-away kayo, ang nangyayari, nauungkat yung dati yung issue. At malamang merong nanunumbat. Binabalik yung dating issue. At malamang itong gumagawa ng ganito is itong person mo. Siya. Mukhang natamaan or tinamaan. Tinamaan kasi yung pride niya sa pagtataksil mo. Tingin ko, before na maging kayo, meron siyang naging karelasyon. Pero nung naging kayo na, never itong kumaliwa sa'yo or never itong tumingin sa iba. Dahil mukhang mahal ka naman ito. Pero ikaw ang nagpatukso.
and pinagkapatawaran kayo, pero pag nag-aaway kayo ngayon, nagsusumbatan. Hindi maalis ng person mo yung sama ng loob, yung pagkakamaling ginawa mo, kaya sinusumbat niya sa'yo. Pinapaalala niya, which is tingin ko naman, ayaw mo yon, Pisces. Diyos ko, ganyan na naman, ayan na naman, balik na naman, parang gano'n na niya. Kaya umiiyak ka dito. Ano? Maano tong person mo to? Paulit-ulit, manunumbat. Ganyan ang ugali niya. Kasi natatamaan yung pride niya, yung ego niya, na pinagtaksilan mo siya, kinaliwa mo siya, pinagpalit mo siya, kahit nasa kabila ng pinatawad. Malamang na, kasi paggalit ang tao, talagang gusto niyang, hindi niya na mapipigilan yung emosyon niya. Baka iba sa inyo, nasampal ka pa nit, napagbuhatan ka pa ng kamay, or hindi man nagbubunga nga, or kung lalaki, baka mabigat ang kamay ng lalaking ito, hindi ko lang alam, which is pwede rin yan, anuhan mo ng batas, kung nasaktan ka nito, pero ganun ang ugali niya, talagang mahal, pinatawad, pero pag once na merong another issue na naman kayo, nako, iba na naman, malabo na naman takbo ng utak nito. Yan ang nakikita ko. Pero bottom line, ikaw maaaring wala na sa'yo yung pagkakamali. Malamang na nagsisi ka rin siguro sa mga nagawa mo, pero itong person mo, never na wala sa isipan niya yung ginawa mo. Actually, mukhang nag-visualize itong person mo kung paano mo ginawa yung pagtataksil, baka siguro hanggang ngayon, kung ano-ano pa yung naghahanap pa siya ng pruweba, ng mga ala-ala ng mga time na yun, kung paano nagsimula, gano'n. Just like kung paano kayo nagkaligawan ng third party na to, meron siyang ganong ala-ala. Hindi nawawala sa isip niya yun. Masakit para sa kanya yung ginawa mong pagtataksil. Tapos pinatawad ka niya, akala mo wala na. Tingin ko nahihirapan ka dito, Pisces. Parang kayo pa rin, pero nagkabati kayo, nagkapatawaran, pero naandun pa rin. Hindi magawa nitong 100% kalimutan yung pagkakamaling nagawa mo. Pasensya na, Pisces, ha. Andito na tayo, move on tayo sa ating baraha. Kasi nag-ring yung phone, and then pag nag-ring yung phone kasi nabubura yung yung mic niya. Pasensya na. Okay, so ito na yung baraha, dito natin aalamin yung estado ng person mo, Dito nakakita ko sa ating full moon completion, wolf instinct, lotus flower, unfoldment, at ocean, ebb and flow. Aminado pala itong person mo na meron siyang kasalanan na nagawa sa'yo, yung pananakit niya sa'yo, yung aminado rin siya na natamaan yung pride niya, at aminado rin siya kung bakit kayo naawi sa pagiging LDR. Lahat ng mga, kung ano man ang merong pagkakamali siya, aminado siya. Kung bakit naging kaunti ang inyong communication, meron siya mga ganong klaseng pagsisisi rin ito, na niya. Pero hinahayaan niya na lang, parang wala na, yun ang nangyari ganun na yung lumipas na yun parang ganun siya. Malamang na yung iba sa inyo, dahil nga sa naging LDR kayo, may time siguro kayo na talagang wala na talagang communication, talagang nawalay. Maaring dahil sa trabaho, naging busy, nawala na ng contact, tinamad na, or dahil sa pamilya. Or baka yung iba sa inyo talagang simpleng nag-cool off lang talaga, Para hindi, hanggang dito muna tayo. Hindi naman tayo totally break or separate, hiwalay na, yung totally wala ng relasyon.
pero nag-cool off muna. Pero ikaw, Pisces, during ng ganyan yung samahan, diyan ko nakakita na nagkaroon ka ng chance, nagkaroon ka ng trigger, kaya naging malabo kayo Ito rin moon. Kaya naging malabo dito ka na-trigger na makagawa ng kasalanan dito sa person mo. At tingin ko rin naman, Pisces, hindi lang ikaw ang nakagawa din ng kasalanan, which is aminado rin naman itong person mo na meron siyang nagawang pagkakamali. Itong person mo rin, nakagawa siya ng hindi maganda, na hindi masasabi kong hindi mo ikatutuwa. May kasalanan din siya. At tingin ko, kung ikaw ang nag-cheat, siya rin nag-cheat din siya sa'yo. Kasi naging malabo nga Pero pareho lang kayo. Kung tutuusin, quits lang kayo dito. Pareho kayo may kasalanan, Ang kaso, ang ugali kasi ng person mo, may ugali talaga siyang mang-uungkat talaga ng nakaraan. Yun talaga ang kanyang ugali. Magpapatawad, pero naandun pa rin kasi hindi pa siya totally heal naandun pa rin sa sulok ng utak niya, ng isipan niya, yung mga pagkakamaling nagawa mo, pero nandun yung patawad. ang ng utak ng person mo, So sa madaling salita, kapag merong bagay na hindi kayo magkakasundo dito ngayon, parang wolf talaga siya, yung feeling niya o yung galit niya, binabalik-balikan niya yung nakaraan. Nagkakaroon siya ng flashback dito. Flash dito. Ang kaso, mapait na flashback ang bumabalik sa utak ng taong to. Kaya, ang masasabi ko, gusto niya rin yun Yung energy niyang yun, yung negatibong ganun, doon siya nagpapaikot-ikot. Hindi niya ginagamit talaga yung tunay niyang parang na lang siya, doon na lang siya naglalaro sa kadiliman na yun. Pero may pagmamahal naman ito sa'yo. Mahal ka nito. Mas matimbang nga lang sa kanya yung negatibong pag-iisip. Kaya mas naaalala niya yung pagkakamali mo. Na tingin ko naman, lahat naman na-reveal na. Naamin mo na sa kanya, sinabi mo na parang let it flow ka na lang kung anong maging kalalabasan. Kaya nga nangyari dito, malamang humingi ka rin ng tawad sa kanya at gusto mo siguro magbagong buhay kayo, tumira kayo sa probinsya, yung kayong dalawa lang, kalimutan na yung nakaraan, pero itong person mo, hindi niya makalimutan, na andun pa rin yung niya, repetition ng takbo ng utak nito May ugali itong person mo na makwenta. Tingin ko yung pera kinikwenta nito. Kasi bilog Ito rin, maraming bilog. So, hindi lang sa pagkakamali mo na, let's say, ang pagkakamali mo, Pisces, pumatol ka sa iba. Natokso ka, na in love ka. Or baka iba sa hindi naman ganun ang pagkakamali mo. Ikaw nang bahala mag-adjust, Pisces. Pero kung ano man ang pagkakamali na gawa mo dito, Pisces, ang nakakita ko, itong person mo, never ever na nawala yung sinasabi niya, pinapatawad na kita. Pero once na nagkaroon kayo ng away ulit, nagkaguluhan, ibabato niya sa'yo bakit ikaw dati ganito ang ginawa mo, ganyan. Sasabihin nito. Makulit. Ay siguro ayaw mo rin ng ganun Pisces. Parang, Diyos ko, hanggang kailan mo ba? Akala ko ba pinatawad mo ko tapos ngayon ganyan ka na naman. Well, alamin natin kung paano nyo ma-resolbahan ng inyong issue, problema nyo para maging umunlad, magkaroon kayo ng progress at makapag-move forward kayo. Alamin natin. Kuha tayo ng ating baraha. Ay, naglaglagan. Oo, sige. A higher view and willing release. Willing release. Siya ay nalaglag
So, ngayon ito. Opening to discovery. Sacred reverence. Sacred reverence. Ayan. So, ang issue nga dito, kasi kung tutuusin naman, nagkamali siya, nagkamali ka, nagtaksil ka, ganun din, pareho din, ganun din siya, Then, tinanggap niya naman ang isa't isa, pinatawad. Malamang yung iba sa inyo, nagkapatawaran, or ngayon pa lang kayo magkakaroon ng pagkakatawaran, magkakapatawaran. Nabulol na naman ako, I'm sorry. Nagmamali ako. Mayroon na mangyayaring forgiveness dito. Yung iba sa inyo, Yun nga lang, katulad na sabi ko, bumabalik talaga yung, yung kasalanan ng nakaraan. Kasi sakit nga ng loob to eh. Tingin ko, more on na ang estado ng isipan ng person mo, gusto kasi ng person mo, pera. Malamang meron kang nagastos dito, Pisces, pera ng person mo na ginastos mo siguro, kaya meron siyang, hindi nawawala yung sama ng loob na yun. Parang pinag-ipunan ko, tapos ganyan lang ang, dyan mo lang, dadalhin, or saan mo ba dinala yung pera, yung ganun. May issue kayo dito. Kaya yung person mo, yun ang pinaka, niya siguro dito, ang pinaka pinopoint niya rito, na hindi niya lang nailalabas sa iyo, nagiging, baka siguro yung iba sa nagiging bukang bibig, o saan mo nilagay ng pera, pinag-ipunan natin dalawa yan, ganyan. Pero, malamang itong person na to, stress niya to eh. Na-stress siya, nag-alala siya sa pera, hindi siya nakapagtrabaho, or nag-alala siya dahil nalaman niya na nagtaksil ka, kaya imbis na yung pera na gagamitin or isi-savings niya, nagamit niya. Ano pinagagawa niya siguro, kaya nagamit niya. So, stress ang nakikita ko dito. Ngayon, dahil nga sa merong marireveal, yung sitwasyon, posisyon siguro, na gusto nito maibalik yung mga nagastos. Kasi naandun siya parang panghihinayang ang nakikita ko dito. Imbis na dapat maganda ang inyong buhay, panghihinayang ang nakikita ko dito. Maring may mga tao din na nagsulsul sa kanya, mga pamilya niya, kaibigan niya, kapitbahay, kung sino man, na kaya imbis na makakapag-move on na siya, dinadala siya dito sa pagiging negatibo. Gusto niya ng maging happy kayo, baguhin niyo na yung bagong buhay na. Meron tayong opening discovery, sacred reverence. So gusto niya talaga yan. Ang kaso nga lang, may mga tao or siya mismo, doon siya bumabalik sa pagiging negatibo niya. Kaya hindi siya makapag-move on. Dahil nga, unang-una natamaan yung pride niya. Pangalawa, meron atang perang, kasangkot dito yung pera, na pinag-ipunan niya siguro dalawa, na nawala, na parang bula, na dandelion, di ba? Madaling na naihipan. Samantalang, pinaghirapan ata ito. Ilang taon, ilang buwan, na ipon, So, kaya nagiging negatibo itong person mo kasi naandun pa rin talaga yung panghihinayang. Meron siguro siyang ipinundar, kung ano man yun, hindi ko alam. Nakakita ko lang pera, So, kayo nang bahalang mag-adjust Pisces, So, yan ang naano ko sa person mo, Kaya para makapag-move forward kayo, dito. Tingnan natin ang magiging kalalabasan nyo ngayon. Anong mangyayari sa inyo sa susunod? Ganito ba ang mga enerhiya nyo? Anong magiging kalalabasan, magiging outcome? Kasi syempre, kailangan may baguhin din kayo. Lalo na ikaw, Pisces, ikaw ang nanonood ng video ito. May kailangan kang baguhin,
ocean of eternal love, healing, creativity, fertility. Ano ba yan? Pisces, nabuntis ka ba? Kaya hindi nyo kaya kailangan nyo magkapatawaran? Or baka mabuntis ka dito, Pisces. Dahil syempre nagkaroon kayo ng kapatawaran, tapos kayo ulit, pero palagi namang kayo nag-aaway kasi madilim ng baraha mo. Tingnan mo, halos pareho siya sa full moon, di ba? Bilog, tas man. So kailangan niya talaga ma-heal. Pag sinabing patawad na, tapusin na. Maaaring itong person mo, o baka ikaw rin, Pisces, hindi ka rin ganun magpatawad, Kaya makakabuti sa inyo, kung mahal yung isa't isa, lumayo kayo sa mga taong nakikialam sa inyong buhay, Isa yan ang nakikita ko sa inyo. See? Yin and yang. Creating harmony through balance. Ayan. Lumayo talaga kayo sa mga taong nakikisawsaw. Pakialamera, pakialamero. Pero kailangan yung ma-heal. Pag sinabing heal, talagang totally dapat heal kayo. Pisces? Pero alam mo, Pisces, kasi siyempre hindi ganun kadaling ma-heal, Hindi rin pag nasugatan ka, natamaan ng pride mo, di ba? Para kang sinaksak sa likod niyan, So, ang kailangan dito nyo lang gawin, as long as hindi nyo kokontrolin ang sarili nyo, evolution, earth changes, climate change, transformation. So, as long as hindi nyo kokontrolin ang inyong ganyang damdamin nyo, yung inyong pag-iisip, yung negatibong, mindset, hindi nyo kokontrolin yan. Hindi kayo hindi nyo maaano yung harmony, yung pagkakaisa. Kasi, kung ipagpapatuloy mo ang pakikipagrelasyon dito sa person na to, masasabi ko, kasi hindi kayo magkakasama ng matiwasay. Baka yung iba sa inyo, pinagbubuhatan talaga kayo ng kamay ng person mo, At, hindi ganun kadali, mabago din ang mga ganitong negative na mindset ng person mo. May ugali kasi siya na masasabi kong binabalik-balikan niya yung dati niyang, yung mas doon siya nagpo-focus sa kamalian ng isang tao. Kayo magkarelasyon kayo, Pisces, pero tingin ko kahit na hindi itong taong to, itong person mo to, kahit hindi niya karelasyon, ang ugali niya, let's say, kasama niya sa trabaho, tapos nagkamali. Yung pagkakamaling yun, pwede namang itama. Parang, dati nagkamali ka sa paggawa mo sa trabaho, yung ganyan-ganyan. Binabalik niya. Meron talaga siyang ganong klaseng ugali. Ngayon, sa inyong samahan, syempre, love, diba? Pagmamahalan. Hindi ko alam, lalaki at babae, diba? So, mahal niyo ang isa't isa. Tapos, merong nakagawa ng pagkakasala, Ngayon, natapakan yung pride. So, mas lalong masakit dahil natapakan ng pride dito. Kaya malamang yung iba sa inyo, napagbuhatan kayo ng kamay, at hindi talaga ganun kadali na mabago ang mindset ng taong ito. May ugali rin siya talaga makwenta, sumbatera. Kaya kung ipagpapatuloy mo ang pakikipagrelasyon dito sa person na ito, masasabi ko magiging kalbaryo mo yung iba sa inyo. Magiging kalbaryo mo yung pagiging negatibo nito. Kailangan i-embrace mo, tanggapin mo. Hindi ko naman sinasabi mag-sacrifice ka, pero kailangan, syempre wala naman taong perfect, So, ikaw ang mag-balance, yung pag-uugali ng person na to. Ikaw ang mag-adjust dito, Lalo na kung mag-asawa kayo, Pisces. Hindi madali ang ganong proseso, Pero kung hindi naman kayo kasal, magkwentahan na lang kayo kung ano ba yung mga naipundar nyo sa bahay nyo. Kung nag-live-in kayo, magbawian na lang kayo dyan. Pero kailangan nyo kasi mag-transform. Kung talagang patawad, mag-usap kayo dito ng masinsinan. Kausapin mo to ng maayos, Pisces.
kung hanggat hindi niya kakalimutan yung pagkakamali mo na nagawa, na which is meron din naman siyang pagkakamali, hindi naman siya perfecto ano. So, pag-usapan nyo na lang ng maigi kaya ito Pisces, At kung hindi siya makakapag-promise, then tuldukan mo na lang siguro ito. Ako na nag-a-advise sa'yo. Pero kasi ito sinasabi ng baraha, evolution. So, syempre, kailangan yung kontrolin yung inyong mga damdamin. Lahat tayo, kailangan natin kontrolin yan. I-balance, Well, hanggang dito na lang tayo, Pisces, Nahalukay ko na rin naman. So, Pisces, maraming salamat sa iyong like, share, comment. At Pisces, yung iba sa inyo, kung meron kayong gusto itanong sa baraha, mag-leave lang kayo ng comment para mapili ko at next time yun na itanong natin sa ating reading, And then sa mga cross-watcher, maraming salamat po at naligaw kayo dito sa aking channel, At sa mga bago ko pong subscriber, maraming salamat din. Sa inyong lahat po, maraming salamat sa oras na inilaan nyo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.